Ayan, guys. Meron kaming susunduing dog sa BBT Malolos. Inaayos lang ni Vlad yung Barry Kennel. Lalagyan pa ba ng kumot? Baka puppy pad na lang. Mahirap labahan yan eh. Baka magkaroon siya ng chance mag-poop. Binalik niya na yung yung pinto. Salamat naman kay Katana. Puro kagat-kagat na yung Barry Kennel. Hi guys! Good morning! Happy Tuesday! Ito na si Diwata, nasundo na namin. Ito guys, si Kat-Kat nagtatae. Ba't ka nagtatae? Overfed? Hindi siya kumain kagabi kasi para mapahinga yung tiyan. Good girl ka muna dyan. Okay, let's go. Ito na si Diwata, nasundo na namin. Fast forward na guys, no? Magkita tayo sa bahay. Guys, siya yung una naming na-breed. Yun na. Dito na lang siya sa loob, no? Paano? Hawakan ko tong health daw, mabigat. Ito na lang hawakan ko. Hindi ko mapapakita si Lemmy. Ay, hindi pala si Lemmy. Diwata, come inside! Come on, baby girl. Come on inside! First time niya dito, guys. Kamukha ni... Hindi, sa San Fernando yun, di ba? Dito ba yung pina-aircraft? Nandito na tayo. Nandito na pala sila. Ay, tingnan niya. Nagagalit. Say hi, taba. Hello. Ay, nakakita ko yung ginawa mo. Lagot ka kay daddy. O, tingnan mo, duming-dumi yung ano mo. Inside na, baby. Let's go inside. Good girl. Yan. So, I think, ano na to, 54 days, preggers. Yan. Baby girl, dyan ka lang, ha? Yan, guys. Stay here, baby. Dito ka na muna lumabas. Dito siya guys sa loob habang hinihintay natin siyang manganak. So, yung mga dogs namin, whether from here in our BBT Pampanga Kennel or sa BBT Malolos, dito talaga sila nanganganak. Kay Doc Nena talaga namin sila dinadala. So, ayan. Si baby girl. Sa dami ng mga dogs namin, minsan hindi ko na alam kung napunta na ba yan dito or hindi. Pero sabi ni Vlad, napunta na yan dito kasi nung nagpa-ear crop sila, dito rin naman sila in-ear crop. Dito na sila dinala dito sa bahay na to. Kala ko pero pinanganak sila, dun sila sa luma naming tinitirhan sa San Fernando. Yan. Baby, punasan ka daw ni daddy. Nagpuputo sa sasakyan eh. Bago ligo pa naman.
So, yun yung isa sa mga bagay na ginagawa namin for our dogs na usually hindi kadalasan ni-recommend. We give them baths, very quick baths, kung kailangan. So, kamukha niyan, bago siya umuwi, naligo siya. Yung iba kasi, they do not recommend na paliguan habang buntis. Kasi nga, you want to avoid the risk of baka sipunin, or yung mga ganon, magkasakit. Pero itong sa amin, we're okay with giving them very quick baths kung kailangan. Kamukha nun, kung masyadong maamoy na, or nakaapak ng pupo, ganon. But we don't give it to them na as regular as kung hindi sila buntis, no? But we do when we feel like it's needed. Giving them quick baths, yung pagbubuntis nila, it doesn't prevent us from doing so. Isa pa sa siguro yung mga common na naririnig ko na pinapractice ng iba pagbuntis, hindi nila hinahayaang malaki yung space na iniikutan because yung up there preventing na baka magkaroon ng miscarriage, gano'n, lalo na kung malikot yung dogs. In our case, thankfully, hindi pa naman siya nangyari na nagkakaroon ng miscarriage, ganyan, wag naman sana, no? But our dogs, we let them roam around the house at least, kung hindi man namin ilabas dun sa labas talaga. Sa labas kasi medyo kahit pa paano, gusto nila maging careful kasi hindi mo alam baka mamaya makakuha ng kennel cough, makakuha ng sipon, ganon, kung, well, mas exposed kasi yun. Pero dito sa loob ng bahay, yan, pwede silang magpaikot-ikot. Kamukha ng ginagawa ni Diwata ngayon. Yan. Yan. So, yung nangyayari lang, the other dogs that are here, for example, sila Taba, ganyan, si Katana, nandun sila naman sa labas, sa terrace, doon naman sila magstay for now. Habang andito pa sa loob si Diwata. Yan. Punas-punas. Punas-punas. Ha? Mabango. Paano pinaliguan? Kaya lang nung... yung ano... Mabantad ba siya? May wet dog kasi siya. Tapos napupo siya sa car. So, naapakan niya yata ng unti yung pupo. Buti na lang di talaga namin nilagyan ng kumot kasi kung hindi, it's mio. Lalaban namin yung kumot na may pooper. Yan. Nung nagpa-ultrasound kami, ang nakita is 1 puppy. Pero, yesterday, pina-x-ray na siya and yung nakita, there were 2 puppies. So, I've shared this before and I'll share it again. Yun yung difference ng ultrasound at ng x-ray. Sa ultrasound, what you can confirm is yung pregnancy. Makikita mo doon yung possible number of puppies, but that's not accurate, yung bilang. What's accurate is kung buntis or hindi. Sa ultrasound makikita. Now, when you want to know how many pups there are, sa x-ray yon. So, usually, we do that by at around 53, 55 days, papa-x-ray na si Doggy, in this case, si Diwata, para makita namin kung ilan talaga yung pups. Sa case na to, hindi masyadong malaki yung tiyan niya because it's not a very big litter. Actually, ako personally, I really am not into a very big litter. Kasi unang-una, masyadong maraming competition para sa milk ng nanay. Pangalawa, yung nanay din, it's gonna be very difficult for her to keep up with the production of milk plus yung pagpapagaling niya, lalo na most bullies are when they deliver cesarean section. So, yun. 2 is fine. We're thankful. Better than none. Better than 1. Pero ako, yung ideal number sa akin would be around 4 or 5.
Pag medyo mataas na doon, kaya pa naman, pwede mong supplementan ng milk and all para hindi mahulog yung katawan ng nanay and para hindi rin mahirapang sa pag-gain ng weight yung mga puppies. But these two, we're very thankful already. Sana ay maganda ang results. We pray for very good results. So, continue to follow us. Samahan nyo kami mag-monitor kay Diwata. We're expecting this to happen over the weekend, yung panganak niya. Or maybe later kasi maliit lang yung litter. But just the same, samahan nyo kami. We'll keep you posted.